Kahapon ay nag-umpisa na po tayo, nagkaroon po tayo ng pagkilo sa harapan ng Petron, ano? Dito sa may isabi nyo, kaugnay nga dito sa mga seri ng mga pagtaas ng presyo ng petrolyo na kung saan ay mula ng January pa, no, ay talagang halos linggo-linggo na tumataas ang presyo ng petrolyo. Sa bahagi natin ay naghahanda po tayo sa pambansang koordinadong protesta at may kakibad na transport strike hindi lamang dito sa National Capital Region kundi sa buong bansa, no, para paabot o bulig-bigin ng administrasyon doon sa patuloy na pahirap nitong mga pagtaas ng presyo ng petrolyo sapagkat malaki na yung nawawalang kita ng ating mga driver at talagang kapos at kapos na yung ating kinikita sa loob ng 12 to 18 hours na ating pamamasada. Ang plano, ang tinatarget po natin ay bago matapos itong Marso, ay magkakaroon po tayo ng coordinated protest at may wilga nga na ilulunsad po natin. Ay tingin natin ay hindi lamang ang mga jeepney ang lalahok dito, kundi sasama rin dito yung mga UB, yung mga taxi, yung mga tricycle, at kahit itong mga modern, ano, dahil doon sa laki ng epekto ng mga pagtaas ng presyo ng petrolyo. Dahil kung titingnan po natin ay halimbawa, kung babalikan natin ng konti, mula October ng 2023 hanggang sa kasalukuyan, ay halos umabot na po ng 60.5 per liter yung itinaas sa presyo ng petrolyo at halos mahigit ng 1,000 pesos yung nawawalang kita ng ating mga driver at mga operator. Kung kami po ay nagkukonsume ng 30 liters per day at kapag tingnan po natin sa loob po ng 25 days na ating pamamasada, ay dahil sa ganung kalaki yung iniangat na ng presyo, ay halos umaabot po ito ng 42,000 yung direktang nawawalang kita ng ating mga driver na kung saan ay dapat ito ay nagagamit na doon sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Kaya pinag-aaralan po natin at ngayon ng darating na March 16 ay tayo po ay maghahain ng dagdag kita o dagdag pasahe sa LTFRB. At tansya po natin ay ang ihain po natin ay 2 piso dahil ito yung nakikita natin na makatarungan na hingin natin sapagkat sa laki ng po ng nawawala ay at least kahit paano ay matugunan man lamang yung malaking nawalang halaga sa ating mga driver para doon sa makapagtuloy-tuloy tayo na makapagserbisyo sa ating mga mamamayan. Kung halimbawa, ibibigay ng LTFRB yung 2 piso nating ipapile ay madadagdagan yung maliit na kita ng ating mga driver. Kung kami po ay nagkukonsume halimbawa ng 200 passenger per day, ay madadagdagan po ang kaming kita ng 400 pesos na malaking bagay ito para doon sa pamilya ng ating mga driver at operator. May sinasabi ang gobyerno na sinasabi nila mayroong 2.5 billion na naka-adat na ibibigay sa lahat ng mga pampublikong transportasyon. Sa isang tingin po ay makakatulong pero hindi ito yung magre-resolve nung kalagayan natin sa sektor ng transportasyon sapagkat batay sa sinasabi po mismo ni Chairman Vigor Mendoza ay magbibigay daw sila ng 5,000 sa mga traditional jeepney at 12,000 sa mga modern na mga bus. Yun daw po yung magiging at magbibigay din sila sa Grab, sa TNBS, sa mga motorcycle, magbibigay. Pero sa atin, ang gusto lang po natin ginawin, ano man ibigay ng gobyerno na 5,000 halimbawa sa ating mga jeepney, ay once in a month lamang po ito, At mawawalan din ito ng saysay kung talagang tuloy-tuloy natataas yung petrolyo. Sapagkat yung 5,000 po ay i-consume lamang ng 3 to 4 days ng ating mga driver. Ganun lang siya kaiksi. Na sabi nga natin, sa biglang tingin, makakatulong, pero hindi siya yung magre-resolve ng kasalukuyang kalagayan natin sa pampublikong transportasyon. At malaking epekto po niyan, hindi lang sa ating traditional jeepney, kundi sa lahat ng ating mga pampubliko at pribadong sasakyan. Itong ginagawa ng mga ilang kumpanya na inihold nila yung mga crude, mga supply. Kung titingnan po natin, batay mismo sa sinasabi ng Department of Energy, tayo po may supply na 15 days hanggang 60 days, yung supply natin. Kaya yung ginagamit po natin crude sa kasalukuyan ay mas nabili pa po yan na mas mababang halaga. Pero bakit biglang nagtaas at bakit biglang naubusan yung mga gusalinahan? At sinasabi nga po, lumalabas naman sa social media, marami na raw mga gusalinahan ang pinadalahan ng sumon ng Department of Energy kasi
Biyernes pa lamang ay nagtaas na sila ng presyo ng kanilang mga produktong petrolyo. Kaya ito ay talagang kitang-kita natin na dahil doon sa patuloy na pag-iral ng oil regulation law na kung saan ay mga kumpanya na langis ang nagtatakda ng pagtaas at pagbaba ng presyo ng ating petrolyo ay nasusunod nila yung kanilang kagustuhan. Kaya ang sinasabi nga po natin na dapat ay ibasura itong oil regulation law, tanggalin ang isa stocks at saka yung bat sa langis. Kasi isa ito doon sa patuloy na nagpapahirap hindi lamang sa hali ng mga driver kundi sa ating mga mamamayan. Sapagkat alam po natin na sa bawat pagtaas ng presyo ng petrolyo ay pagtaas ng mga pangunahing serbisyo at pangangailangan.